Sigurado ka na ba sa plano mo, Adam? Tanong na Justin, ang pinsan ni Adam sa mother side. Sinundo siya nito sa airport at dumiretso sa hotel. Oo, Justin. Ito lang ang naisip kong paraan para makasama ang mag-ina ko. Determinadong turan niya. 2 taon nang nakalipas, baka naikasal na si Ashley. Hindi siya pwedeng maikasal sa iba. Confident ka, pero maniniwala naman kaya si Ashley na may amnesia ka? Si Ashley Ricarte ay ang kanyang asawa na iniwan siya 2 taon na ang nakalipas. Pilyo siyang ngumiti. Nakahanda na ang kailangan ko para maniwala si Ashley na may amnesia ako. Nakangiting sabi niya. Mag-ingat ka lang, baka sa halip na makasama mong mag-ina mo, tuluyan pa silang lumayo sa'yo. Hindi na ako papayag. Matagal ko tong inasam at pinaghandaan. Matagal ko na rin pinagsisihan ng mga pagkukulang ko noon sa mag-ina ko. Palapit na sila sa information desk ng hotel nang mapansin niya ang batang babae na hinahabol ang puting asong mabalbon. Come back here, Chloe! Tawag ng bata sa aso. Nilamon ng galak ang puso ni Adam nang matiyak na anak niya ang bata. Palagi siyang nag-i-stalk sa social media account ni Ashley at nakikita niya ang pictures nito at ng anak nila. Narito ang anak ko. Excited niyang sabi sa pinsan. Siyempre, hotel ni Ashley to eh. Ani Justin na napapangiti. Ang galing mo talaga mo research, insan. Nakita mo kaagad ang hotel ni Ashley. Nakita ko lang sa post niya sa Facebook, nakalagay ang details ng hotel. Iniwan niya ang pinsan at hinuli ang aso kaya lumapit sa kanyang bata. Here's your dog, baby. Sabi niya, umuklo na sa sahig kaharap ng kanyang anak. Natitigilang tumitig sa mukha niya ang bata. Daddy? Bigla'y sambit nito. Nawindang siya. Do you remember me, Adele? Nasasabik niyang saad. Adele? Tawag naman ni Ashley sa anak. Lalo lamang siyang nasabik nang makita sa wakas si Ashley. Patakbo itong lumapit sa kanya. Adam? Bulalas nito. Tulalang tumitig sa kanya. Nagsimula naman siyang umarte. Ibinigay niya ang aso sa kanyang anak at biglang nayakap si Ashley. I finally found you, Ash. I waited for you to return to the US. Anya. Sandali, anong nangyayari? Balis ang tanong nito, marahan siyang tinutulak sa dibdib. Pasimpleng kinawayan naman niya si Justin para lapitan sila. Lumapit naman ang lalaki at tumikim pa. Excuse me. Kuha ni Justin sa atensyon ni Ashley. Dumistansya naman si Adam sa dating asawa at binalikan ng kanyang anak. Niyakap niya ito. Bakit narito si Adam? Balis ang tanong ni Ashley. Bago kita sagutin, ako pala si Justin, pinsan ni Adam. Sabi ng ate ni Adam, may amnesia siya epekto ng aksidente. Amnesia? Pero bakit naaalala pa rin niya ako? Retrograde amnesia ang nangyari sa kanya. Meaning yung pangyayari lang bago siya nadisgrasyang nakalimutan niya. Ang naaalala niya ay ang panahong magkasama pa kayo at ibang mga mas lumang memories. Bakit hindi niyo ipaalala sa kanya ang nangyari? Ayaw niyang maniwala. At hindi rin namin alam kung ano ba talaga nangyari sa inyo. Nung nagising daw siya sa ospital, ikaw at si Adele ang una niyang hinanap. Hindi siya naniniwalang hiwalay na kayo. Sinapat ni Adam si Ashley na tulalang nakatingin sa kanilang mag-ama. Hindi naman niya maiwasang mabighani sa lalong gumanda niyang asawa. Labis niya itong na-miss. Hindi niya pwedeng ipilit ang gusto niya kasi ikakasal na ako. Maya-maya ay sabi ni Ashley. Tumabang ang ngiti ni Adam nang marinig na ikakasal na pala ang kanyang asawa. Oh, sambit na lamang ni Justin na nagulat din. Samantala, shock pa rin si Ashley sa biglang pagsulpot ni Adam. Doon muna tayo sa office mag-usap nang mas magkaintindihan tayo. Sumama ka rin sa amin, Justin. Sabi niya. Nilapitan niya si Adam at sana'y kukunin si Adele pero ayaw nitong ibigay. Ang aso na lamang ang kinuha niya. Ilang taon na si Adele, Ash? Ang naaalala ko'y maliit pa siya. Kaswal na tanong ni Adam. Kasabay niya itong naglalakad. Nakasunod naman sa kanila si Justin. 5 na siya ngayon. 3 taon siya nung naghiwalay tayo. Hindi ako naniniwalang hiwalay na tayo. Napabuga siya ng hangin. 2 taon na tayong hiwalay, Adam. Ilang beses ako nag-email sa'yo at hinihingi ang kopya ng divorce certificate natin. Pero wala kang sagot. Siguro binayaran mo ang abogado para ma-hold ang dissolution ng marriage natin, no? Pumalatak na siya. I don't know what you're talking about. Ang natatandaan ko lang ay maayos tayo at masaya.
Uminit na ang bumbunan niya at hindi na muna pinatulan ng lalaki. Pagdating sa kanyang opisina, ay saka lang niya napansin ang malaking pagbabago ni Adam. Naghubad kasi ito ng coat. Gumanda na ang katawan nito, lalong gumwapo. "Can we play, Daddy?" Sabi ni Adele sa ama nito at hinila sa kamay patungo sa mini table nito. "Oo naman anak," ani Adam. Abala na ang mag-ama kaya si Justin ang kinausap ni Ashley. "Ano ba ang plano ni Adam, Justin? Sigurado ko ba na may amnesia siya? Hindi lang ako makapaniwalang yung umpisa lang ng pagsasama namin nang natatandaan niya." Sigurista ang tanong niya. Lumuklok siya sa couch na katapat ni Justin. "Oo, para maniwala ka, narito ang special records ni Adam, dala niya mula US. Anito, inabot nito sa kanya ang itim na plastic envelope. Kinuha naman niya ito at binuksan. Isa-isa niyang binasa ang medical records ni Adam. Totoo ngang may amnesia to. Bakit siya nagka-amnesia? Usisa niya. Nadamay daw siya sa road accident. Nakaumatos pa ng 2 buwan. Mabuti na buhay pa ang loko. Mahinang tumawa si Justin. Muli niyang sinipat si Adam. Wari may malamis na manghanging humipo sa kanyang puso nang makita sa wakas ang kanyang mag-ama na nagbabonding. Bakas na bakas sa kanilang anak ang kaligayahan na kasama na ulit nito ang ama. Daddy's girl talaga ito noon. Ngunit dala ng kapaguran sa magulo nilang pagsasama noon ni Adam, kinailangan niyang i-divorce ang dating asawa. Mabuti, kilala pa ng anak mo si Adam, Ashley. Maya-maya ay sabi ni Justin. Hindi naman ako madamot, Justin. Nakakausap na si Adele noong naghiwalay kami ni Adam. At saka palaging pinapanood ng anak ko ang yearly birthday celebration video niya noon sa US. Nagpagawa pa nga ako ng pillow doll na kamukha ng daddy niya. Kasi palagi niyang bukang bibig si Adam. Ayaw ka namang idamay ang anak ko sa away namin ng tatay niya. Anya. Pero galit ka pa rin ba kay Adam? Bumuntong hininga siya. Hindi naman ako galit talaga. Umiwas lang ako kasi sobrang toxic na ng relasyon namin ni Adam. Puro stress ang inaabot ko sa loob ng 4 na taon namin pagsasama. Ano ba kasi pinagagawa noon ni Adam? Nako, muntik na akong atakihin sa puso noon dahil sa lalaking yan. Bilang lang ata ang gabi na uuwi siyang hindi lasing. Buti sana kung matutulog na diretso, magwawala pa. Ilang beses ding inararo niya ng kotse ang gate ng bahay niya. Tiniis kong pinagagawa niya dahil umaasa ako na magbabago siya. At saka, mahal ko siya kaya ang tagal ko nakapagdesisyon na iwan siya. Hanggang ngayon ba, mahal mo pa rin siya? Usig ni Justin. Hindi siya nakakibo at muling tinitigan ng kanyang mag-ama. Nawindang siya sa biglang pagsikdo ng kanyang puso. Senyalis ata ito na mahal pa rin niya si Adam. Hindi ko alam. Wala na akong ibang iniisip kundi ang anak ko. Anya paggawan. Pero sabi mo kanina ikakasal ka na. Umuo na kasi ako sa parents ko na pakasalan ng nireto nila sa akin na anak ng kaibigan nila. Mabait naman yung lalaki at feeling ko ay magkakasundo kami. Tanggap din niya ang anak ko, yun ang pinakamahalaga. Pero hindi mo pa siya gusto. Napag-aaralan naman ng pagmamahal. Hindi na kumibo si Justin. Ano pala ang payo ng doktor ni Adam at bakit hinayaan siyang pumunta rito? Maya-maya ay tanong niya sa lalaki. Sabi ng ate ni Adam, mas matutulungan siya makarecover kagad kung ibibigay ang gusto ng pasyente. Ikaw kasi ang gusto niyang makita at makasama. Kaya naisip namin na hingin ng tulong mo. Ani Justin. Ako naman ang mahihirapan. I've already moved on tapos ito na naman siya. Paano ka ba tutulungan si Adam? Pakisamahan mo lang siya at ipaintindi ang totoong nangyari sa relasyon niyo. Madalas atakehin ng depresyon si Adam kaya kailangang alalayan. Mas makikinig siya sa'yo, Ashley. Hindi mo naman intensyong ipagdamot ang anak mo sa tatay niya, di ba? It's your chance to give your daughter a complete family. Nilamon naman siya ng konsensya nang maisip na tama si Justin. Naging selfish siya sa part na inilayo niya si Adele sa tatay nito at walang komunikasyon. Kakausapin ko na lang si Adam. Anya. Sige, tawagan mo lang ako kapag may problema. Saan titira si Adam? Sa Iloilo ang bahay ng lola niya, di ba? Oo, ako naman ay umuupa lang rito sa Mandaluyong kasama ang asawa ko. Sinamahan ko lang talaga siya dito para ihatid sa'yo. Baka pwedeng patirahin mo muna si Adam sa bahay mo para makasama rin niya si Adele. Napasintido siya. Pag-iisipan ko, sabi ko nga ikakasal na ako. Parang ang pangit ata na patitirahin ko pang ex-husband ko sa bahay ko. Anya. Sige,
Sana kukupanin muna siya. I mean, pwede naman siyang umupa ng kondo rito pero mas mapapabilis siguro ang pagaling niya kung parang isang pamilya pa rin kayo. Nagpaalam na lamang si Justin at iniwan doon ang gamit ni Adam. Pagkatapos ng trabaho sa opisina, ay saka lang ulit hinarap ni Ashley si Adam. Nakapagdesisyon din siyang patirahin ito sa kanyang bahay. Pinuntahan niya ang mag-ama sa hotel suite. "Kamusta kayo?" Tanong niya nang makapasok ng kwarto. "Tulog pa si Adele," sabi ni Adam na nakahiga sa tabi ng bata. "Hintayin lang muna natin siyang magising bago umuwi." Anya, lumuklok siya sa paanan ng kama. "Teka, saan ka nakatira?" Umupo na ang lalaki. "May condo unit ako nabili malapit dito sa hotel." "Nasaan pala ang parents mo?" "Pumunta ako sa bahay niyo sa Texas pero ang uncle mo lang ang naroon." "Matagal nang umuwi rito sa Pilipinas ang parents ko, simula nung namatay si Lolo. Nauna silang umuwi sa amin ni Adele. Nanatili na rito ang parents ko kasi ang uncle ko nang namamahala sa business nila sa US. Nag-invest na ng ibang negosyo rito ang mga magulang ko." Ilang minuto ang naghari at ramdam ni Ashley ang init ng titig sa kanya ni Adam. "You look different now, Ash." Maya-maya sabi nito. Nag-angat naman siya ng muka at tinitigan ng lalaki. 29 na si Adam, matanda lang ng 2 taon sa kanya. "You too. And I hope you also change your lifestyle, Adam." "Whatever I did past few years, I think it's the result of my struggle in my family." Manghang tinitigan niya ito sa mga mata. "Bakit? Ano bang problema sa pamilya mo? You never shared about your family before. Sa tuwing magtatanong ako tungkol sa kanila, umiiwas ka. Curious din ako kung bakit ate mo lang ang dumalo sa kasal natin noon." "Natatakot ako magkwento sa'yo tungkol sa parents ko. Nakakahiya at baka itaboy mo ko at ng parents mo." "Paano nakakahiya?" Hindi siya nito nasagot nang biglang nagising si Adele. Hinanap kaagad ang daddy nito. "Daddy's here, baby." Ani Adam sa bata. Tuluyang bumangon ang bata at yumakap sa ama. Humihikbi. "Don't leave, Daddy. Nanaginip po ako na iniwan mo po kami ni Mommy at kinuha ka ng light from the sky." Kwento nito. Mahinang tumawa si Adam. "That was just a dream, baby. That will never happen." "Pero sabi mo kanina, munti ka na mapunta sa heaven. Di ba po ang mga dead people lang ang napupunta sa heaven kasi kukunin na sila ni Papa God?" Muntik lang naman. Maybe Papa God has more plans for me, so he didn't take me yet." "Sabi pala ni Mami kaya ka malayo sa amin dahil may work ka sa far far away, dun sa dati nating bahay. Pero ayokong malayo ka po, Daddy. I'm sad, and Mami will be sad too." Nasipat ni Adam si Ashley na may ngiti sa mga labi. "Is that true, baby?" Usig nito sa anak. "Opo, kasi palagi po siyang sad at puro work all day and sometimes at night." Napairap sa kanyang anak si Ashley. "Tama na ang drama. Mag-ready na kayo at uuwi na tayo." Anya saka tumayo. Binuhat na niya ang asong si Chloe. "Hihintayin ko na kayo sa lobby." Pagkuwan ay sabi niya at nagpatiunan ng lumabas. Sumunod naman ang kanyang mag-ama. Pagdating sa lobby ay saka naman dumating si Gabriel, ang kanyang fiancé. May dala itong pompon ng pulang rosas. "Hi, uuwi na ba kayo ni Ashley?" Nakangiting bungad ng lalaki. Oo. May pasok kasi bukas sa school si Adele, kaya maaga kaming uuwi." Anya. "For you." Anito sabay abot ng bulaklak sa kanya. "Yayayain ko sana kayong mag-dinner sa bahay." Inilapag niya sa sahig ang aso at kinuha ang bulaklak. "Salamat, Gab. Pasensya na hindi kami pwede ngayon kasi..." Hindi niya na ituloy ang sasabihin nang lumapit si Adele kay Gabriel. "Tito Gab, dumating na po ang daddy ko." Excited nitong batid. Otomatikong napalis ang ngiti ng binata at nabaling ang tingin kay Adam, na hinilan ni Adele sa kanang kamay. Pagkawan ay tumitig ang binata sa kanya. "Akala ko ba wala na kayong komunikasyon ng tatay ng anak mo, Ash?" Dismayadong tanong ni Gabriel. Naging uneasy na siya at tulalang napatitig sa kanyang mag-ama na nagkakwentuhan. "Can we talk in private, Ash?" Maya-maya ay pukaw sa kanya ni Gabriel. Napakislot pa siya sa pagkagulat at muling hinarap ang binata. Sige." Anya, lumayo sila sa kanyang mag-ama. "Pasensya ka na. Biglaan kasi ang pagdating ni Adam kanina. Hindi ko rin ine-expect."
sabi niya. Ano bang nangyari? Usisa ni Gabriel. Nagpunta rito si Adam kasi nagkaroon daw siya ng retrograde amnesia. Ang naaalala lang niya yung panahong okay pa kami. Ipinipilit niya na hindi pa kami hiwalay. Problema nga yan. Anong plano mo? Tutulungan ko muna siyang makarecover. About our wedding, may aayusin pa ako kasi wala pa yung divorce decree namin hanggang ngayon. At baka hindi pa nabago ang status ko. Mahihirapan din ako makakuha ng Senomar kasi nakareport ang marriage namin dito sa Pilipinas kahit sa US kami kinasal noon. Okay, I'll give you time to solve your problem. Pero hindi ata magandang ideya na kasama mo sa bahay ang ex-husband mo, Ash. Naiilang siyang tumiti kay Gabriel. Isa itong engineer at anak ng negosyanteng kaibigan ng daddy niya. Mas matanda ito ng 7 taon sa kanya. Gab, wala akong planong ipagkait habang buhay sa anak conscience na makasama ang tatay niya. I'm doing this not just to help Adam, but for my daughter as well, who longs for her father's love. Naisip ko na rin naman na di magandang tingnan ng patirahin siya sa bahay pansamantala. Kaya lang may sakit siya at sabik si Adele sa ama. Depensa niya. I understand. But please don't make it hard for me. Alam ko napipilitan ka lang sa kasunduan ng parents natin. At inaamin ko rin na hindi ako komportable noong una. Pero nung nakilala na kita, masaya akong pakasalan ka. But if ever you can't learn to love me, tell me, para hindi na ako aasa. Sige, pasensya ka na rin, Gab. It's okay. Basta kung ano ang desisyon mo sa atin, sabihan mo agad ako. Mauna na ako, Ash. Anito, pagkawan ay nagpaalam. Binalikan naman niya ang kanyang mag-ama at binuhat ang aso. Napigtas kasi ang tali nito. Let's go, Adele. Paanyaya niya sa anak. Nauna na siyang lumabas ng hotel at nagtungo sa parking lot kung nasaan ang kanyang kotse. Isinakay niya sa backseat ang aso. Ako na magdadrive, Ash. Ani Adam. Napabuka siya ng hangin at hinarap ang lalaki. Wag na, Adam. Ilang kotse na bang winasak mo noon? Kamuntik pa akong atakihin sa puso noon dahil sa kaskasero mong pagmamaneho. Kasama natin ang anak natin. Baka pati siya madamay pa. Palatak niya. Tumawa ito ng pagak. Maingat na ako mag-drive ngayon, Ash. Anito. Nako, kaya ka nga nagka-amnesia dahil sa aksidente. Wag na, Adam. Saka nasa Pilipinas ka. Baka mapigtas agad ang pasensya mo sa mga kapwa motorista na walang disiplina. Sumakay na kayo ni Adele sa backseat. Napakamot ito ng ulo at sumunod na lamang. Lumulan na rin siya at umupo sa harap ng manibela. Inilapag niya sa upuan ng bulaklak katabi ng kanyang bag. Sino palang lalaking kausap mo kanina, Ash? Pagkuhan ay usisa ni Adam. Si Gabriel, fiancé ko. Anya. Seryoso ka talaga magpakasal, ah? Bakit? Bawal ba? Nagmaniobra na siya ng kotse. How can you get married again if we're not divorced yet? Anong hindi pa divorce? Naipasa ko na sa lawyer ang divorce application form. Huling update niya sa akin, pinaprocess na raw. Pero bumalik sa akin ang application, nasa files ko. Paano bumalik? I don't know, may kulang ata. Anong kulang? Sumagot si Adam pero hindi niya naintindihan dahil umingay si Adele kasabay ng aso. Tumunog din ang kanyang cellphone na nasa bag. Kinuha niya ang cellphone at sinagot ang tawag ng kanyang ina. Hello, Mom? Anya. Kinabitan niya ng earphone ng cellphone. Ashley, anak, ano yung sabi ni Gabriel na dumating ang dating asawa mo? Tumawag siya sa akin at yun ang bungan. Ano bang nangyayari? Kaagad ay usisa ng kanyang ina buhat sa kabilang linya. Bumuntong hininga siya. Magchat-chat na lang po ako sa inyo mamaya, Mom. Maingay rito. Ipapaliwanag ko sa inyo nangyari, okay? Anya, pinutol na ang linya. Dumagsa na ang mga sasakyan sa kasada kaya nag-focus siya sa pagmamaneho. Pagdating sa kanyang condo unit ay nagulat siya nang dumiretso sa kusina si Adam. Sinundan niya ito. Anong gagawin mo? Tanong niya. I'll prepare dinner for us. Ginagawa ko naman yun dati, di ba? Nakangiting tura nito. Buong manok lang ang naiwang karne sa ref. Hindi pa ako nakakapamalengke. Madalas kasi sa hotel na kami kumakain ni Adele. No problem, ako nang bahala. Haluan mo na lang ng gulay ang manok at may sabaw. Noted, sweetheart. Sumaludo pa ito sa kanya. Anong grade na pala ni Adele, Ash? Pagkawan ay tanong nito. Kinder pa lang siya. Ang bilis ng panahon. Huling naaalala ko, bulol pa magsalita si Adele. Ngayon parang matanda na siya kausap. Hindi na siya nagkomento at iniwan ng kausap.
Abala na rin kasi ito. Hinanap niya ang maleta ni Adam. Wala kasi siyang napansing dala nito papunta roon. Adam, nasaan ang maleta mo? Pasigaw niyang tanong. Oh no, naiwan sa office mo. Anito, sumili pa ito sa pintuan ng kusina. Napailing siya. Ano ngayon ang isusuot mo? Don't tell me pati wallet at cellphone mo'y naiwan. Cellphone lang ang dala ko. Naroon sa bagang wallet ko, kasama ang maleta. Kunin na lang natin bukas. Hay, talaga naman. Kung hindi siguro nakakabit yung bayag mo sa'yo, malamang naiwan mo rin yan kung saan. Wala ka pa rin pagbabago. Palatak niya. Nairita siya sa malanding paghagikik ni Adam. Inasikaso na lamang niya si Adele na nagyayang magbabanyo dahil naiihi. Takot kasi itong pumasok mag-isa sa banyo. Mami, katabi po natin si Daddy matulog ha, para hindi napilo dalang kayakap ko. Ani Adele habang nakaluklok sa inidoro. Pwede kang tumabi sa daddy mo sa kwarto niya pero hindi ako sasama anak. Anya habang nakasandig sa hamba ng pintuan. Bakit po? Ayaw mo po bang katabi si daddy ko? Baka hindi tayo magkasya sa bed eh. E di, dun po tayo sa malaking bed. Ah, tama na ang salita. Bilisan mo na riyan at ako'y may gagawin pa. Irritabling sabi niya. Tumahimik naman ng bata. Pagkatapos ay nilinis na niya ang katawan ng anak. Marunong na itong magbihis at binibigyan na lamang niya ng damit. Pumasok naman siya sa guest room at inayos ang kama. Ashley, may maluwag ka bang t-shirt? Maya-maya ay tanong ni Adam. Pumasok na ito sa kwarto. Wala, puro blouse pambabae ang damit ko at ternong pantulog. Anya habang nagpapalit ng punda ng unan. Naaalibad-bara na ako rito sa t-shirt ko. Maghapon ko na tong suot. Pwede ba akong maghubad muna? Nang lingunin niya si Adam ay naghubad na ito ng puting t-shirt. Huwag ka rito maghubad. Singhal niya rito nang masipat ang hitik nitong abs sa puson. Dati ay maliit pa yon. Bakit? Amused nitong tanong. Anong bakit? Hindi tayo katulad noon, Adam. Parang wala namang nangyari ah. I'm still your husband. My body is yours. Ginagawa mo pang ang unan ang dibdib at puson ko noon eh. Nagagalit ka pa kung pipigilan kita. Noon yun, nung baliw pa ako sa pagmamahal ko sa'yo. Iba na ngayon. Humagalpak ito ng tawa. Ngayon, hindi ka nababaliw sa akin? At talagang lumiyad pa ito kaya kitang-kita ang hubog ng katawan. Nanuyot bigla ang kanyang lalamunan kaya tumalikod na lang siya. Lumabas ka na nga. Pagtataboy niya sa lalaki. Kung ayaw mo ko makitang pag-alagala sa bahay mo na hubad, hanapan mo ko ng maisusuot na damit. Alam mo naman, pawisin ako kahit malamig kaya mapipilitan ako maghubad. Che, huwag ka magkalat dito, Adam. Mahiya ka naman sa anak mo. Itinuloy niya ang pag-aayos ng kama. Teka, lalo ka atang naging bugnutin, wife. Epekto ba yan ng walang sex life for more than 2 years? Napikon na siya at nabato ng unan ang lalaki pero nasalo nito. Umalis ka na nga. Angil niya. Hinabol pa ito pero tumakbo na palabas dala ang unan. Pagsapit ng 7:00 ng gabi ay nagyaya na si Adam na kumain. Hubad-baro pa rin ito pero may suot ng apron na itim. Maupo na kayo, my queen and princess. Ani Adam habang inaayos ang mga pagkain sa lamesa. Nauna namang umupo sa harap ng lamesa si Adele. Wow! Ang daming food, Daddy! Excited nitong sabi. Of course, love kayo ni Daddy eh. Mula ngayon ako nang tagaluto niyo rito sa bahay. Pagmamalaki ni Adam. Magdamit ka muna, Adam. Sabi naman niya sa lalaki. Okay, sige. Isusuot ko muna ang damit ko pero paano mamaya? Ayoko matulog na hubad katabi si Adele. Pero kung ikaw ang katabi ko, ayos lang. Anito. Magtigil ka. Maghahanap ako ng maluwag na damit mamaya. Calm down, sweetheart. Huwag kang sumigaw sa harap ng bata at ng pagkain. Kumalma naman siya at umupo na sa tabi ni Adele. Kakain na lang ang gagawin niya dahil nilagyan na ni Adam ng pagkain ng kanyang plato. Ano pala ang trabaho mo ngayon, Adam? Usisa niya pagkuwan. Meron na akong sariling car brand company sa LA. Tura nito. Nawindang siya. Noon ay nagtatrabaho lang si Adam sa car company ng daddy nito bilang automotive engineer. Yun kasi ang kursong tinapos nito. Pinamana ba sa'yo ng daddy mo ang kumpanya nyo? Anya. Tumawa ito na may sarkasmo. Nun kang maaambunan ako ng mana mula kay daddy. Nising kong duli nga ay hindi ako binibigyan nun kung hindi ko pagtatrabahuhan. Nangunot ang kanyang noo. Lalo lamang siyang na-curious sa pamilya nito.
Ano ba kasi ang problema sa pamilya mo? Ang hirap mong piliting magkwento, no? Nagseryoso naman to. Sorry if I didn't tell you the truth before, Ash. Bakit nga? Yan ang hirap sa'yo eh. Hindi ka nagsasalita kung may problema ka. Basta ka nalang maglalasing at magwawala. Iiyak na parang bata. Kasi baka bigla mo akong iwan. Nahihiya rin ako sa parents mo kasi aware ako na family-oriented ka. Religious. At natakot ako na baka pilitin ka nila na hiwalayan ako. Alam ko na napilitan lang ang parents mo noon na magpakasal tayo kasi buntis ka na. Ilang beses pa akong inusig ng daddy mo kaya napilitan ako magsinungaling. Oo, aware ako. Pero pinaglaban kita, Adam. Nung nakilala kita sa university, gusto na kita kasi friendly ka at pinagtanggol mo ako sa mga bully. We both studied the business course. Pareho tayong second course ng business. Nung niligawan mo ako, kaagad kitang sinagot kahit hindi ako sigurado kung gaano ka kaseryoso sa akin. Nagtiwala na ako sa'yo. Naikwento kita sa parents ko at sinabi na anak ka ng may-ari ng sikat na car company, kaya wala silang tutol. Nung gabi ng graduation nga natin ay nalasing tayo pareho at may nangyari. Nabuntis ako. Nagalit si daddy kasi kasasagot ko pa lang sa'yo. Ayaw pa sana niyang maikasal tayo pero wala siyang choice. So, inaamin mo na ayaw talaga sa akin ng daddy mo? Hindi naman sa ayaw niya sa'yo. Curious lang kasi siya kung bakit hindi kasama ang parents mo na namanhikan. Lalo na sa kasal natin. Sabi mo busy lang sila at nasa malayo. Curious din ako kaya inusig kita. Kasa pareho lang ang sagot mo. Umalon ang dibdib ni Adam. Naging uneasy. The truth is, I'm the bastard of my father. Bunyag nito. Nawindang siya. Akala ko ba bunsong anak ka ng parents mo? Pinay ang nanay mo, di ba? American naman ang tatay mo. Yes, but my mother was just a mistress. Isang prostitute ang nanay ko na nakilala ni daddy sa Pilipinas. US Marine noon si daddy pero retired na at businessman na. Nung nabuntis ang nanay ko, lihim na nagpapadala ng pera si daddy. Nung naipanganak ako, iniwan ako ng nanay ko kay lola sa Iloilo at bumalik siya sa pagiging prostitute sa Maynila. Nadismaya si daddy kaya itinigil ng pagpapadala ng pera. Then when I was 10, dad asked my mother to take me. Umayaw pa ang nanay ko. Lumipas pa ang 5 taon at dinapuan ng sakit na HIV si mama. Noon lang siya nagpasya na ibigay na ako kay daddy. Nung namatay si mama, saka ako sumama kay daddy sa US. Pero hindi ako tinanggap ng pamilya niya. I was scolded by my stepmother and half-brothers. Tanging si Ate Shakira lang ang nagpakita ng care sa akin. Siya ang panganay na anak ni daddy. Kapag wala si daddy, sa bodega ako pinatutulog ng stepmother ko. Kaya nung nakapagtapos ako ng unang kurso sa college, bumukod na ako at nagtrabaho na lang sa ibang company. Pero nalaman ni daddy ang trato sa akin ng asawa niya. Naging dahilan yun ng paghihiwalay nila. Bumalik ako sa poder ni daddy pero 2 kuya ko naman ang nakalaban ko. Kaya hiniling ko kay daddy na bigyan na lang niya ako ng bahay at nagtrabaho ako sa kumpanya niya. Emosyonal na kwento ni Adam. Di naman sila alintana ng anak nila dahil abala ito sa pagkain. Hindi matuloy-tuloy ang pagsubo ni Ashley ng pagkain dahil nilalamon siya ng mabigat na emosyon. Bakit ngayon mo lang sinabi sa akin yan, ha? Naluluhang tanong niya. Because I don't want to disappoint you and your family, Ash. Pinaniwala ko sila na okay ang pamilya ko. Nagkukunwari akong okay kasi ayokong madami ka sa problema ko. But depression ate me while I was fighting for my rights. Nagalit sa akin si daddy kasi akala niya akong sumira sa pinakamamahal niyang kotse. Pero ang pangalawa niyang anak na lalaki pala ang salarin. Gusto lang nila akong sirain kay daddy. Ginawa nila ako ng kwento na nagdadala ng babae sa kumpanya. Dahil sa pagkasira ng reputasyon ko, inalisan ako ni daddy ng mana. Ginawa niya akong karaniwang empleyado sa kumpanya niya. Tuluyang lumaya ang kanyang luha habang iniisip ang mga pinagdaanan ni Adam noon sa sarili nitong mga kadugo. Sana hindi mo sinarili ang problema mo na yan, Adam. Pero tapos na yan. Hindi na rin naman maibabalik. Naalala mo ba ang dahilan kung bakit naghiwalay tayo? Usig niya rito. Sandali itong natigilan. Maya-maya ay uminom to ng tubig. Naalala ko lang na nagalit ka sa akin dahil sa balitang may kabit ako sa kumpanya. Pero gawa-gawa lang ng kuya ko yun. See, pati kaligayahan ko at sariling pamilya ayaw nilang mangyari sa akin. Pero hindi yun ang dahilan kung bakit umalis ka, hindi ba? Anito pagkuwan.
Umalis ako kasi napagod na ako, Adam. Sobrang stress na ako sa paulit-ulit na sitwasyon natin. Napupuyat ako kakahintay sa'yo sa gabi. Tapos uuwi kang lasing, nagwawala. Minsan mababalitaan ko na lang na nasa ospital ka dahil nadisgrasya. Kapag may tumatawag sa akin, kinakabahan na agad ako dahil kung hindi sila pulis, staff naman ng ospital. Informing na nadisgrasya ka o kaya nagwala sa kung saan. Do you think our life was normal with that routine? Hindi ko sinabi sa parents ko ang problema kasi ayokong magalit sila sa'yo. Pero hindi na ako nakatiis kasi apektado na ang mental health ko. I can't blame you, Ash. Pero hindi naman kita nasaktan physically, di ba? Yan lang ang pinapasalamatan ko. Never mo kong sinaktan o kahit pagsalitaan ng masama. Pero ang nakakainis ay wala kang sinasabi sa tuwing nagwawala at naglalasing. Hindi mo ako kinakausap. Masakit din sa part ko, Adam. Kasi parang wala kang tiwala sa akin. Hindi na kita maunawaan noon. Hindi na umimik si Adam nang mamasa-masa na rin ang mga mata. Tumigil din siya sa pagsasalita nang mapansing curious nang nakatingin sa kanila si Adele. Mommy, Daddy, are you two fighting? Hindi na timping tanong ng bata. Pilit siyang ngumiti sa anak at nagpunas ng luha. No, baby. Daddy and I were just talking. Eat your food na. Anya. Ngumiti na rin si Adam at sinubuan ng pagkain si Adele. Eat more vegetables, baby. Bukas sasamahan ka ni Daddy sa school, okay? Sabi nito. Talaga po, Daddy? Yes, and we will go to the playground after school. Yay! Isama natin si Chloe, Daddy. Kasi kung maiiwan siya rito, she will be sad. Sure. Kasama rin po ba si Mommy? Nagkatinginan sila ni Adam. Ask your mom, baby. Anito, namilog naman ang mga mata ng bata na tumitig kay Ashley. Ngumiti siya. Oo, kasama ako. Hindi mo na ako pupunta sa hotel. Sabi niya. Lalong natuwa ang bata. Kahit papano'y naibsan ang bigat sa kanyang dibdib nang makitang buo ang saya ng kanyang anak. Pagkatapos ng hapunan ay si Ashley na ang naghugas ng pinagkainan nila. Ibinigay muna niya kay Adam ang damit na isusuot nito. Ash, baka may maluwag kang underwear yan. Sabi ni Adam habang papasok ng kusina. Napadoble ng lingon niya rito nang mapansin ang itsura nito. Hindi niya napigil ang kanyang tawa. Masikip pa rin pala sa iyo ang damit. Anya, suot nito ang ternong pantulog niya na itim. Kasya naman pero nagmukha akong suma, no? Masaya pang sabi nito. Uminit ang kanyang muka nang mapansing bakat ang alaga ni Adam. Wala itong brief. Sira ulo ka? Akala ko may brief ka. Nakapikit niyang singhal. Humagikgik to. Wala nga akong nadalang damit, di ba? Ayoko namang isuot yung hinubad ko na. Nilabhan ko na mga yun at isusuot ko ulit bukas. Maghanap ka ng maluwag na underwear ko sa closet. Peste ka talaga. Bakit? Natatawang saad nito. Bakit ka riyan? Huwag mo nga pinaiinit ang ulo ko, Adam. Ang ulo mo lang bang umiinit dahil sa presensya ko? Tudyo pa nito. Winisikan na niya ito ng tubig at napatakbo naman ito palabas. Martes ng umaga ay iniwan ni Ashley si Adele kay Adam at ito ang kasama ng bata sa school. Pinuntahan niya sa opisina nito ang kanyang ina dahil pinatatawag siya. Anong problema, Mom? Tanong niya sa ina nang makapasok siya sa opisina nito. Panay ang buntong hininga ng ginang habang nakaupo sa harap ng lamesa. Pinacheck ko ang marital status mo sa tita mo na nagtatrabaho sa PSA, anak. Nakalagay married ka pa rin. Ani Hilda, ang kanyang ina. Baka hindi lang nila na-trace kasi sa US ako nagpakasal. O baka di pa na-update ni attorney. May dual citizenship ka at na-report na sa embassy noong ikinasal ka kaya updated ang PSA. Nung nag-file ka ng divorce, dapat updated din sila. Di ba nga sabi mo aayusin lahat ng abogado niyo ang divorce niyo? Pati report of marriage niyo rito sa Pilipinas? Opo, kaya lang sabi ni Adam bumalik daw sa kanya ang divorce application ko. Oh, bakit naman daw? Mahirap kausap si Adam at may amnesia pa. Alamin mo na lang kung anong nangyari sa divorce niyo. Pinapuntahan ko siya noon sa uncle mo sa bahay niyo sa US pero wala siya. Baka pinagloloko lang tayo ng lalaking yon, anak. Huminahon po kayo, Mom. Please, wag muna kayong makialam sa problema ko. Hindi naman sa nakikialam kami, anak. Concern lang kami lalo't ikakasal ka na kay Gabriel. Aayusin ko po ito.
O ngayon, okay naman ba si Adam sa anak nyo? Hindi na ba siya gaya ng dati? Opo, wala naman pong problema sa ugali ni Adam. Sa tuwing nalalasing lang naman siya nagbabago noon. Parang nagiging ibang tao siya. At ngayon, hindi na siya umiinom ng alak. Nako, mahirap magtiwala sa lalaking yun, anak. Sa kamalay mo, ngayon lang yun maayos dahil nanunuyo. Paano kung pag nagtagal, bumalik na naman siya sa dati? Ako na pang bahala, Mom. Sige na, may tiwala naman kami sa'yo. Mag-iingat ka, ha? Opo. Umalis din siya kaagad. Dumiretso na sa hotel si Ashley at sabi ni Adam sa text ay naroon na mga ito. Nakabili na rin ng bagong SIM card na lalaki kaya may contact na ulit sila. Pagdating sa hotel ay naabutan niya sa lobby ang kanyang mag-ama. Mommy, you're here na po! Masiglang bungad ni Adele. Tumakbo na patungo sa kanya. Yumakap ito sa kanyang bewang. Sinundan din ito ni Adam. Magla-lunch ba tayo? Tanong nito. Oo, sa restaurant na tayo kakain para hindi na magkalat sa office. Anya. Nililinis ko naman. Narito nga pala kanina si Gabriel, hinahanap ka. Ani Adam. Anong sabi? Si Adele lang ang kinausap niya. Hindi na siya umimik at tumuloy na sila sa restaurant. Nag-order kaagad siya ng pagkain. Wala palang pasok bukas si Adele, Ash. May lakad ang teacher niya. Pagkawan ay batid ni Adam. E di sa bahay na kayo bukas maghapon kasi may lakad ako. Sige, pero mamamalengke muna tayo. Kasi konti na lang ang stock na lulutuin sa bahay. Napangiti siya. Nahilig ka na ata sa pagluluto. Anya. Mahina itong tumawa. Ewan ko rin. I just found myself enjoying cooking. Saka wala pa naman akong ginagawa, kaya aalagaan ko na lang muna kayo mag-ina. May ba ako? Paano mo na itayo ang sarili mong car company? O sisa niya paggawan? Sabi ng ate ko, nanalo ako sa car racing almost 2 years ago. Ang $5 million na napanalunan ko ay pinuhunan ko sa pag-buy and sell ng mga sasakyan. Then my friends suggested they make a car brand. Since kaya kong bumuo ng isang sasakyan, yun daw ang gamitin kong pasimula. Nag-hire ako ng mga tauhan at bumili ng machines at materials para bumuo ng bagong kotse. Yung unang 2 kotse na nabuo ko ay pang babae. Pinangalanan kong Ashley at Adele. Kwento nito. Wow! Na-excite tuloy ako makita ang itsura ng car model mo. Actually, I have photos of those cars. Nakita ko lang sa phone ko. Naghalongkat ito ng picture sa cellphone nito at pinakita sa kanya. Ang gaganda naman. Akalain mo nga naman kaya mo palang ganyan. Pero sa bagay, talented ka naman talaga. Komento niya pagkakita sa mga larawan. Hindi namamalayan ni Ashley na unti-unting naglalaho sa puso niya ang pagkadisgusto kay Adam at tila nabuhay ang dating pagsinta niya rito. Ilang car model ang nagawa mo? Pagkuwan ay tanong niya. Sa ngayon, 5 pa lang ang models. 2 yung sa babae at 3 pang lalaki. Pero bawat model ay meron ng mahigit 30 na na-sold out. Anong pangalan ng car brand mo o company? AXS ang pangalan. Nakuha sa pangalan kong Adam C. Sanders. Nice. Paano ba makabili sa company mo ng kotse? Bakit ka pa bibili? I'll give you the original Ashley model. Nakastock lang yun sa warehouse namin at alaga ng staff ko. Same kay Adele. Tumikwas ang isang kilay niya. Meaning, you saved those cars for me and Adele? Maybe. Yes. Obvious naman, di ba? Sinabi lang sa akin ng ate ko ang detalye kasi siya pala ang tumulong sa akin na magpalago ng business ko. Siya lang naman talaga ang kakampi ko eh. Hindi ko masyadong nakausap ang ate mo kasi umalis ka agad siya noon pagkatapos ng kasal natin. Pero ramdam ko na mabait siya. Yeah, she's nice to me. Unlike my other half-siblings. Bahagyang nanilim ang anyo nito. Umiral naman ang awa ni Ashley rito. You can forgive those people who scolded you before, Adam. At least now, you prove that you're not stupid and useless. May mga napatunayan ka na at marami pang mapapatunayan. Anya. I didn't curse those people, Ash. Naisip ko kasi na kahit magtanim ako ng galit sa kanila, hindi ko mababago ang trato nila sa akin. Taking revenge won't heal my pain. I focus on improving myself instead. And I believe that success is the best revenge. Tama yan. You don't need to please people to believe you. Right. What about you? Do you still believe I'm not stupid like before? Mataman siyang nakipagtitigan kay Adam. Nasorpresa siya sa hindi inaasahang pagsikdo ng kanyang puso. Ganoon pa rin ang impact ng titig nito sa kanya.
I know you're not stupid, Adam. I just don't understand you before. Nilamon din ako ng stress kaya hirap na ako mag-adjust sa lifestyle mo. I was exhausted emotionally, mentally, spiritually. You were always drunk, angry, and lost. And I didn't understand why. I just knew I was breaking, and I couldn't carry both of us anymore. But what I didn't know then was that you were broken too. You were drowning silently while I waited for you to speak. I wish you had told me. I wish I had stayed a little longer. Maybe we could have saved each other. But honestly, I regretted my decision after I left you behind. I know you will get worse without me, but I need to save my mental health first and secure our daughter's environment. Naintindihan kita, Ash. Hindi kita pwedeng sisihin kasi ako naman pala ang mali. But thank you for not pushing me away this time. Tipid lamang siyang umiti. Dumating na rin ang pagkain nila. Simula nang dumating si Adam ay gumaan ang responsibilidad ni Ashley kay Adele. Nakalib kasi ang yaya ng bata dahil may sakit. Hanggang kailan ka naman dito sa Pilipinas, Adam? Paano ang kumpanya mo sa US? Tanong niya sa lalaki habang katabi niya ito sa harap ng kotse. Kandong nito si Adele na nakatulog. Kagagaling lang nila sa school ng bata dahil may meeting. I will stay here until I recover from amnesia. Naroon naman ang ate ko tumaalalay sa pamamahala ng company. Kaibigan ko ang manager doon. Anito, hindi mo pa rin ba maalala ang latest memories mo? No, and I don't want to remember them. Base kasi sa kwento mo, hindi maganda ang mga nangyari bago tayo naghiwalay. Matiim siyang tumitig dito. Pero hindi pwedeng ganito lang tayo, Adam. I already agreed with my parents to marry Gabriel. Is that a big deal? Hindi naman ang parents mo makikisama kay Gabriel. Hindi mo naman mahal ang lalaking yun, di ba? Hindi madaling umalis sa sitwasyon ko, Adam. Isa pa galit na si Daddy nang malamang pinatira kita sa bahay. Sinabi ko na ang dahilan pero hindi siya pabor na tinanggap kita. I can't blame them. But they can't stop me. I need to be with my daughter. Kailangan din ako ng anak ko. Oo, marami akong maling nagawa noon. Pero wala na ba akong karapatang magbago at patunayan na kaya ko ring magpakaama sa anak ko? I stopped consuming alcohol. Lahat ng bisyo ko wala na. Nagbago na ako. It's okay for me to accept you for Adele. But my part is more complicated. Adam, umaasa na kasi si Gabriel na sure na ang kasal namin. Pakasalan mo siya kung talagang mahal mo siya at hindi mo na ako kailangan, Ash. Pero kung napipilitan ka lang din sa kasal dahil sa kasunduan lang, I will fight for my rights. Patutunayan ko sa'yo na hindi na akong duwag na lalaking nakilala mo noon. Natameme siya nang mapagtanto na ibang-iba na nga si Adam. May paninindigan na ito at confident nang magsabi ng problema. Paano kung ipipilit pa rin ng parents ko ang kasal? Anya paggawan. Kahit ipilit nila, walang kasal na magaganap. Matatag nitong wika. Pinaaasikaso na ng parents ko ang papeles ko para sa kasal, Adam. Tumawa ito ng pagak. Magsasayang ka lang ng oras, Ash. Curious siyang napatitig kay Adam. Nagdududa na siya at tila may baon itong revelasyon. Hindi pa rin ito nalilinaw kung ano ang nangyari sa divorce nila. Nasaan pala ang divorce application na sabi mo ay bumalik? Pwede bang makita ko? Usig niya rito. Nasa bahay ko sa US. Nakita ko lang ang divorce application sa files ko pero hindi ko binasa. At sinabi ni ate binalik raw yun ng lawyer. Sabi nito. At hindi mo man lang pinaalam sa akin sa loob ng ilang taong nakalipas? Naging busy akong ayusin ang buhay ko, Ash. Nagmamadali akong balikan kayo kaya hindi ko na rin yun naisipang ipaalam sa'yo. Sino ang tao sa bahay mo ngayon? Wala pero pumupunta ron ang ate ko. Ipahanap mo yun sa ate mo. Kailangan ko yun dahil may problema sa marital status ko. Same tayo ng status, Ash. I already checked my status. I'm still married to you. Kunot noon tinitigan niya ang lalaki. Maaaring tama nga ang mama niya na hindi aprobado ang divorce nila ni Adam. Kaya ba naninindigan ka kasi alam mong mananalo ka? May diin niyang sabi. I'm here to fix our marriage for Adele, Ash. Lalo lamang nagatungan ng pagdududa niya rito. Pero nanaig pa rin ang kanyang awa habang iniisip ang sitwasyon noon ni Adam. Sa totoo lang, hindi naman siya makikipaghiwalay dito kung maaga lang niya itong naunawaan. Iniwan niya ito hindi dahil hindi niya na ito mahal, kundi dahil napagod lang siya. Ngunit ang pagmamahal ay hindi lang kung kailan madali. Ang tunay na pagmamahal ay nananatili kahit mahirap, kahit masakit.
pero laging may hangganan kapag kaligtasan at respeto na ang nakataya. Pagdating sa hotel ay dumiretso sila sa kanyang opisina. Inapag mo na lang sa couch si Adele. Fully booked ang hotel suites ngayon, sabi niya. Kaagad siyang lumuklok sa harap ng lamesa. Okay, baka nagugutom ka, bibili ako ng food natin. Anito, inayos ang higa ng bata sa couch. Bibili ka pa pwede ka namang mag-order sa restaurant sa baba. Kilala ka na ng empleyado ko. Business mo to at hindi ako libre rito. Asus, may ganyan ka pa nalalaman na. Ililibre kita lagi ng hotel suite at food habang narito ka sa Pilipinas. Pero bigyan mo rin ako ng isang unit ng kotse mo. Hirit niya. Humalakhak ang lalaki. Ang unfair naman. Magkano lang ang bayad sa hotel suite mo at pagkain? Ang isang brand new kong kotse ay milyon ng halaga. Unless your offer is for a lifetime basis, I will accept the deal. Kumindat pa to sa kanya. Natawa rin siya. Hoy, baka nakakalimutan mo. Marami kang utang sa amin ng anak mo Isa pa, kailangan ni Adele ng pondo for college. Muling tumawa si Adam. Kinder pa lang ang anak natin, pinoproblema mo ng pagka-college niya. Iba ka, Ash. Siyempre, para secure na ang future niya. Ayoko namang umasa sa parents ko kaya namuhunan ako at nagtayo ng sarili kong negosyo pagbalik ko dito sa Pilipinas noon. Kaya nga mas lalo kitang hinangaan. Pero nag-iisang anak ka naman. Natural sa'yo mapupunta ang assets ng parents mo. Tama na nga, bili ka na ng merienda. Anya nang mairita. Okay, sige. Babalik ka agad ako. Lumabas na ito bitbit ang wallet. Mahigit isang linggo na simula noong dumating si Adam at hindi niya namalaya na nagiging normal na ang kanyang routine kasama to. Parang nasasanay na naman siyang kasama ito palagi gaya ng dati. Kumislot siya nang tumunog ang kanyang cellphone na nasa lamesa. Dinampot niya ito at sinagot nang malamang si Gabriel ang tumatawag. Hello Gab, napatawag ka? Kaswal niyang wika. Busy ka ba, Ash? Ani Gabriel sa kabilang linya. Medyo. Nasa office ako ngayon. Bakit? Tumawag kasi sa akin ng daddy mo kagabi at inaapura ako sa kasal natin. Ayoko naman pilitin ka. Pupunta ako riyan sa hotel mo at may ibibigay akong papeles na kailangan mo. Sakaling mag-process ka na ng papers mo. Sige, hintayin na lang kita rito. Okay, sige. Nawala na sa linya si Gabriel kaya ibinaba niya ang cellphone. Nag-focus siya sa pagpirma ng mga papeles. Maya-maya ay bumalik si Adam tulak ang cart ng pagkain. Snacks are here, sweetheart. Ani Adam. Inilapag nito sa lamesa niya ang mga pagkain at inumin. Ang dami mo namang biniling pagkain? Anya habang nagtitipa sa laptop. Ginutom na rin kasi ako. I know you're hungry too. Inorderan ko na rin si Adele para mamaya pagising niya. Hinila pa nito ang isang silya at tinabihan siya. Doon ka na sa kabilang lamesa kumain, baka magkalat ka pa rito. Mamaya na, para hindi ka maabala, susubuan na kita ng pagkain. Pinipilit siya ni Adam na isubo ang nasa tinidor na pasta kaya ibinuka niya ang bibig. Ako nang kakain, Adam. Pigil niya nang muli sana siyang susubuan ng pagkain. Let me help you, okay? Hindi ito nagpaawat. May naiwang sarasa ng pasta sa gilid ng kanyang labi at naunahan siya ni Adam na pahiran ito gamit ang hingtuturo. Natitigilang tumitig siya rito. I didn't expect you will be a hardworking woman, Ash. You told me you hate business before at inaral mo lang dahil sa parents mo. Gusto mo talaga maging nurse at yun ang unang tinapos mo. Paanas nitong sabi. Oo nga, kasi narealize ko na mas kailangan ko ang business. Pabulong din niyang sabi. May kumatok sa pinto pero hindi niya napansin dahil na-distract na siya ni Adam. Inilapit nito ang baso ng black gulaman sa kanya kasama ang straw. Drink it, sweetheart. Udyok nito. Nang isubo niya ang straw ng inumin ay nagulat siya nang maglagay rin ng straw nito si Adam sa baso at sumimsim. Nagkatitigan pa sila. Kumislot lang siya nang may tumikhim. Napatingin siya sa gawin ng nakabukas na pinto. Naroon pala si Gabriel, nakatingin sa kanila. Gab, kanina ka pa ba yan? Natatarantang tanong niya. Napatayo na at aksidenteng nasagi ng kamay niya ang basong hawak ni Adam. Natapon sa dibdib nito ang laman ng baso, kaya lalo siyang nataranta. Wow, ang lamig. Napapatayong angal ni Adam. Humugot siya ng tissue at hindi malaman kung saang parte ng katawan ni Adam ang kanyang papahiran. Sorry, hindi ko sinasadya. Anya sa dating asawa. I'm fine, at tupagin mo muna ang bisita mo. Saka lang niya ulit naisip si Gabriel.
Nang tingnan niya ang binata ay muli itong lumabas. Hinabol naman niya ito. Gab, wait! Pigil niya. Tumigil naman ito at hinarap siya. Sorry for interrupting your moment with Adam, Ash. Sabi nito. Pasensya na. Mahirap lang talagang iwasan minsan ng kakulitan ng asawa ko. Wala sa wisyong sabi niya. Pilyong ngumiti si Gabriel. It's okay, Ash. Firstly, we don't have a special relationship. And we're just both trapped in a forced marriage agreement. And you finally admit that you're still married to Adam. I don't need to argue about it. What do you mean? Maang niya. Your mother told me about your marital status. Hindi pa raw dumating sa'yo ang approved divorce certificate mo. Meaning you're still married, Ashley. Naging uneasy na siya. Alam na rin pala ni Gabriel ang problema sa status niya. Baka nga hindi pa nabago sa record ng status ko kasi minsan matagal talaga ang process. Anya. Natanong mo na ba si Adam? Hindi niya maalala ang part na naghiwalay kami. Pero sabi mo, nag-assume ang asawa mo na hindi pa kayo divorce. Meaning may hawak siyang ebidensya. Kahit may amnesia siya, madali pa rin niyang maintindihan ng sitwasyon. Lalo't na ipaliwanag mo na sa kanya ang nangyari noon. Napaisip din siya at natanto na tila may mali sa pangyayari. Uusigin ko ulit si Adam. Sorry talaga, Gab. Sabi niya. One more thing, Ash. I notice you're still caring for Adam. And maybe you can't refuse him because you still have feelings for him. Hindi kita hinuhusgahan pero mas makabubuti kung magpapakatotoo ka sa nararamdaman mo. Ilang beses akong dumaan dito at napansin ko kung paano kayo makitungo kay Adam. Parang wala kayong problema noon. You look comfortable and happy with him. Natigalgal siya nang matuklasang namomonitor pala ni Gabriel ang sitwasyon nila. Anong plano mo, Gab? Sa halip ay tanong niya. Hindi sinalungat ang mga sinabi nito. Ilang gabi kong pinag-isipan to, Ash. Pero nahihiya lang akong kausapin ng parents mo. I think it's time to confront them. I will quit from our marriage agreement. Anito. Napatingin siya sa hawak nitong folder na tila wala nang balak ibigay sa kanya. Can you please give me more days? May lilinawin lang ako kay Adam. Kung ano man ang matuklasan ko, ako na mismo ang magsasabi sa parents ko. Okay, sige. Update mo lang ako. Nakangiting sabi nito. Tumango siya at napabuntong hininga habang hinahatid ng tingin ang paalis na binata. Isang linggo pa ang lumipas at patuloy na kinukulit ni Ashley si Adam tungkol sa divorce. Nag-reply na ba ang ate mo, Adam? Tanong niya sa asawa habang kasalo ito sa hapunan sa kanyang kondo. Nakatulog na si Adele kaya walang makulit. Yes, and she sent the divorce files in my email. Tura nito. Kinuha nito ang cellphone. Patingin. Pinakita nito ang picture ng papeles na pinadala ng ate nito. Malaki ang tatak sa papel na nagsasabing decline, meaning hindi aprobado ang divorce nila. Paano ang decline to? Naguguluhang tanong niya. Nai-zoom pa niya ang picture. Nawindang siya nang mapansing wala siyang pirma sa divorce application. Teka, wala akong pirma? Imposible. Protesta niya. Don't blame me. Wala akong alam dyan, Ash. Natatawang sabi ni Adam. Tinitigan niya ito ng mahayap. Tawa ka pa? Anong ginawa mo? Wala, malay ko ba? Ikaw ang nag-file ng divorce Basta ako pumirma lang. Baka naman pinalitan mong application ko. Pineke mo to, no? Mapapalitan ko ba yun? Nakita mo nakalagay ang reasons mo. Ikaw ang nag-fill out niyan, di ba? Dahil ikaw naman ang may gusto ng divorce na yan. Kasi ayaw mo nga maghiwalay tayo. Stop blaming me for your mistake. Kain na. Nakasimangot siyang kumain. Kalaunan ay naglaho rin ng kanyang inis at hindi maipaliwanag ang galak na umiiral sa kanyang puso. Kasal pa rin sila. Asawa pa rin niya ang lalaking to. Ipapadala ko na pala rito ang kotse mo, Ash. May isi-ship na siya sa Friday. Maya-maya ay sabi ni Adam. Natigilan siya at titig na titig sa asawa. Yung unang model ng kotse mo na nakapangalan sa akin? Nasasabik niyang tanong. Yes, yung kay Adele ibibenta ko muna pero gagawa ako ulit bago siya mag-debut. Teka, magkano ang kotse? Original price nun ay 6 million sa peso. Ang mahal. Pero wala yung presyo kung asawa ko ang kukuha ng kotse. Sisingilin pa ba kita? Baka masipa mo ako ng tuluyan dito at ipaban sa Pilipinas. Natawa siya. Dapat lang nawala na yung bayad. Once siningil mo ako, hindi ka na ulit makakaapak dito sa bahay ko, no? Talaga lang ha?
Matitiis mo ba ako kung ang anak natin ang hihiling na makasama ako? Nako, pasalamat ka na riyan si Adele. Kung wala, ay nun kang makakausap mo pa ako. Teka, sabi mo hindi ka naman galit sa akin. Bakit ganyan ka naman magsalita? Panay ang buga niya ng hangin. Kahit anong galit-galitan niya kay Adam, ay hindi na niya mapanindigan. Iba talaga ang nagagawa ng pagmamahal. Tama na nga, pasalamat ka matino ka na, kaya hindi ko na magawang magalit pa. Anya. Or maybe you're still in love with me. Tudyo nito. Inirapan niya ang lalaki at sinubuan ng natalupang hipon. Namiss niya bigla ang kapilyohan ni Adam. Hindi niya akalain na mangyayari ulit sa kanila ang ganitong tagpo. Kinabukasan ng hapon ay bumisita si Ashley sa opisina ng mommy niya. Ito ang CEO ng real estate company nila. Nasurpresa siya nang madatnan doon si Gabriel. Mabuti narito ka na anak. Pinahintay ko si Gabriel para makapag-usap kayo ng maayos. Matamlay na sabi ni Hilda. Umupo naman siya sa couch katapat ni Gabriel. Kamusta Gab? Tanong niya sa binata. Tipid itong ngumiti. I'm fine. Nag-usap na kami ng mami mo at kinumpirma niya na kasal ka pa nga kay Adam. Anito. Naiilang na tumitig siya sa binata. Sorry talaga. Hindi ko rin inasahan na hindi pala nag-push through ang divorce application. Magulo kasi ang isip ko noon at atat akong umuwi ng Pilipinas. Pina-follow up ko lang sa uncle ko ang application at tiwala rin siya na naasikaso yun ng lawyer ko. Hindi naman agad ako in-inform ni Adam na na-deny yun. Sabi niya busy daw siya noong mga panahon na yun kaya nawala na rin sa isip niya. Paliwanag niya. You don't need to apologize, Ash. Obvious naman na mahal mo pa rin ang asawa mo. Binubuhay mo pa rin ang memories niya para kay Adele. Isa pa, 2 taon pa lang kayong nagkalayo. Kaya sariwa pa ang mga nangyari. Huwag kang mag-alala sa akin. We're just friends, after all. And that's enough for me. Napanatag din siya dahil sa lawak ng pangunawa ni Gabriel. Salamat, Gab. You're a nice man. And I know you can find the right woman for you. Thank you. So, paano? Maiwan ko na kayo? Anito saka nagpaalam. Tumayo na ito. Tumango lamang siya at kumaway sa binata. Hay, natapos na din ang problema natin kay Gabriel. Paano tong asawa mo makulit, Ashley? Tingin ko lang sinadya niyang hindi ipaalam sa'yo na na-deny ang divorce niyo noon. Ani Hilda nang makaalis ang bisita. Kailangan ng anak ko si Adam, Mom, at hindi ko na sila pwedeng paghiwalayin. Simula nung umalis kami sa poder ni Adam, palagi na siyang hinahanap ni Adele. Pero mas pinili kong i-ignore yun. Anya, si Adele lang ba nangangailangan ng presensya ni Adam? Inusig na siya nito. Napatitig siya sa ina. Mom, you know how much I loved Adam before. At hindi ko ipagkakaila na hanggang ngayon ay naroon pa rin ang pagmamahal na yun. Binulag lang ako ng disappointment at stress kaya akala ko'y wala na yung love. Napatunayan naman ni Adam na hindi na siya miserable katulad noon. And I have already heard his side of story. Kaya mas naiintindihan ko na siya. Yun lang naman ang gusto ko ang maging open and honest siya sa akin. Anya. In short, mahal mo pa rin siya. Yes, Mom. I still love him. Walang paligoy-ligoy niyang tugon. Umalon ang dibdib ng ginang. Yan ang sabi ko sa daddy mo, na sure akong mahal mo pa si Adam. Hindi mo siya patutuloyin sa bahay mo kung hindi na. Nasa Baguio pa ang daddy mo dahil may project pero madalas tumawag sa akin. Pinaliwanag ko na lang sa kanya ang nangyayari para wag siyang ma-high blood. Pero pag uwi niya, kakausapin niya kayo ni Adam. Anito. Please tell Dad to go easy on him. Tinago niyang problema niya noon dahil natakot siyang husgahan niyo siya ni Daddy. I will, anak. Sige po, salamat din sa pag-unawa, Mom. Bibisita ako minsan sa hotel mo at gusto ko ring makausap si Adam. Namimiss ko na rin ang apo ko. Hindi mo na siya dinadala rito, palibhasa bumalik na si Adam. May hinampong sabi nito. Kasi sa tuwing narito si Adele naaabala kayo sa trabaho. Kasi naman, kasakasama ang aso niyang doble ang kulit sa kanya. Pero hindi bale, ako na bibisita sa inyo para sure na hindi ako busy. Opo, aalis na po ako. Tell Dad that I miss him. Tumayo na siya at humalik sa pisngi ng ginang bago lumisan. Namalengke muna si Ashley bago umuwi. Pagdating niya ng bahay ay bumungad sa kanya ang mabangong niluluto. Nakakagutom naman yan, sabi niya habang patungo sa kusina, bitbit ang 2 supot ng groceries. Mami ko! Tili ni Adele. Nakatuntong ito sa silya at sinisilip ang niluluto ng ama. May suot din itong munting apron.
Aba, chef na rin ang baby ko ah. Anya, nilapitan ang bata at hinalikan sa magkabilang pisngi. Yes, Mommy. Daddy bought me a little... What's this, Daddy? Ani Adele. Tinanong pa ang ama habang inaangat ang laylayan ng pulang apron nito. That's an apron, baby. Tugon naman ng abalang tatay. Yeah, it's an apron, Mommy. Wow, ang swerte ko naman. May chef daddy na, may baby chef pa ako. Pero ano ba yung niluluto niyo at ang bango? Sinilip din niya ang laman ng kasirola. Ito ang paborito mong beef spare ribs sinigang with gabi, sweetheart. Sabi mo kanina, gusto mo ng may sabaw na ulam, di ba? Ani Adam. Nako ha, sumisipag ka palalo mag-effort ha. Kinakabahan na ako, Adam. Anya. Natawa ito. Bakit ka naman kinakabahan? Kasi kapag ganyang sumisipag ka, alam ko may hihilingin kang kapalit. Pilyong umiti sa kanya ang asawa. Ikaw ang nag-iisip ng kung ano, Ash. Aminin mo. Na-miss mo ang routine natin before bedtime, no? Nag-init naman ang mukha niya nang maalala kung gaano ka-active ang sex life nilang mag-asawa noon. Diyan ka na nga. Pakiayos na lang ng groceries. Maliligo lang ako. Anya sabay bira ng talikod. Iniwan niya sa lamesa ang supot ng groceries saka nagtungo sa kwarto. Pagkatapos ng hapunan ay nakatulog si Adele sa kwarto ni Ashley. Doon kasi ito naglaro. Ilipat ko na ba si Adele sa kwarto ko, Ash? Tanong ni Adam. Katatapos lang nitong maligo at tanging itim na boxer lang ang suot. Nasuyod niya ito ng tingin. Masikip sa'yo ang nabili ko boxer ah. Puna niya. Halos puputok na kasi ang pobreng boxer sa lusog ng kargada ng kanyang asawa. Humagikgik pa ito. Sakto lang naman. Medyo nabibigatan lang sa alaga ko. Biro nito. Natawa rin siya. Sige na, ilipat mo na si Adele. Anya. Sabi mo papalitan mo ang bedsheet sa kama ko. Ay, oo nga pala. Wait lang, papalitan ko. Kumuha naman siya ng pamalit na bedsheet at nagtungo sa kabilang kwarto. Saktong natapos siyang mag-ayos ng kama ay dumating si Adam buhat na si Adele na mahimbing ang tulog. Thanks, sweetheart. Matulog ka na rin. Sabi nito nang mailapag sa kama ang bata. Sige, ikaw rin. Anya habang paalis. Pagdating sa kanyang kwarto ay kaagad siyang naghubad ng damit upang magpalit ng pantulog. Katatanggal lang niya ng bra nang biglang bumukas ang pinto. Ay, hotdog ni Adam na malaki! Tili niya nang dahil sa pagkagulat. What did you say, Ashley? Natatawang tanong ng kanyang asawa. Tumalikod siya rito habang tinatakpan ng braso ang dibdib. Wala, nagulat lang ako. Anya. Sa tuwing nagugulat ka ay nasasabi mo kung anong iniisip mo eh. Does this mean you're thinking about me? Bigla siyang kinilabutan nang maramdaman ang palapit na presensya ng kanyang asawa. Anong ginagawa mo rito? Hindi ka pa kumatok. Angil niya. Kukunin ko lang ang stuffed toy ni Adele. Palagi niya yung yakap sa tuwing natutulog. Anito pero huminto sa kanyang likuran. Halos wala ng pagitan. Ramdam niya ang init ng katawan nito na mabilis namang dumantay sa bawat himaymay ng kanyang kalamnan. Hindi ka pa nagdamit. Sabi ko sa'yo huwag kang maghubad na katabi ang anak mo. Kapag dumating ang yaya ni Adele, dito ka na matulog sa kwarto ko. Palatak niya. Sure, at mas mainam. Pero hindi ka ba maiilang nakatabi ako? Kumistot siya ng pasadahan nito ng mga daliri ang kanyang likod. Napaigtad pa siya dahil sa kiliti. Asawa kita, bakit ako maiilang? Anya. Finally, I'm eager to sleep with you again, sweetheart. Bulong nito sa kanyang tenga. Pero tulog lang ah. Yes, tulog lang. Pero nang yakapin siya nito buhat sa likuran ay tuluyang nagwala ang kanyang puso. Pumihit siya paharap sa asawa at sa halip na itulak ito sa dibdib ay nayakap niya ito. Sorry for leaving you in vain, without knowing how much you suffer from pain, Adam. Gumaralgal ang tinig na wika niya nang umiral ang bugso ng damdamin. It's okay, Ash. Ako ang may mali kasi hindi ako naging honest sa'yo. Pero habang nililisan kita noon, parang pinipilas ang puso ko sa sakit kasi labag yun sa loob ko. Bakit hindi mo ako pinigilan noon? Tuluyan siyang naluha. I didn't stop you. Not because I didn't love you. But because I believe you deserve better. Someone whole. Someone not like me. But the truth is, I needed you. And I regret not telling you that sooner. You shut me out, and I mistook it for indifference. But now I see. It was pain. It doesn't make it right, but it makes sense now. I don't expect anything anymore.
I just wanted to say I'm sorry for hurting you, for making you feel alone. Thank you. I needed to hear that just once. Sorry din kung iniwan kita sa panahong kailangan mo ko. Hey, enough. Let's move on, okay? Tumingala siya rito at tumango. Yumuko rin ito at bigla siyang siniil ng halik sa mga labi. Naging sagot sa mga tanong na hindi kayang sagutin ng mga salita. Dahan-dahan, tila ba mas mabigat na ang bawat segundo. Mas may kahulugan. Bugso ng damdamin ay natukso siyang tumugon sa halik ng asawa, na naging dahilan ng pagkakaisa ng kanilang mga katawan at nauwi sa mas mainit na tagpo. At sa gabi ng kanilang muling pagsasanib, hindi lang ang katawan nila ang natuto muling magtulungan, pati ang puso nila na natutong magpatawad. Dahil sa pagod ay hindi na nakalipat si Adam sa kwarto nito. Ginising na sila ng kalampag sa pinto kinaumagahan. Mommy, Daddy! Tawag ni Adele habang kinakalampag ang pinto ng kwarto. Napabalikwas naman mula sa kama si Adam at nag-aapurang nagsuot ng boxer. Teka, 4:00 pa lang ng umaga. Anito nang mapansin ang oras sa cellphone ni Ashley. Naalimpungatan din si Ashley at nahihilo pa sa antok. Lumabas ka na, baka umiyak si Adele. Anya. Okay, sige, matulog ka pa. Nagmamadali na itong lumabas at inasikaso ang anak na di naman nagtagal ay bumalik muli sa pagtulog. Linggo ng hapon ay maagang umalis ng hotel si Ashley dahil susunduin niya ang kanyang mag-ama sa mall. Pagdating sa mall ay nadatnan niya sa playground ang mag-ama. Ano na, hindi pa ba kayo pagod? Nakapamaywang niyang tanong sa magtatay. Nakasakay sa maliit na kotse ang mga ito. Mommy, look ko! Ang galing ni Daddy mag-drive ng car! Nakangiting sabi ni Adele. Oo, sa sobrang galing niyang mag-drive, pinapalipad niya ang kotse. Pabirong Anya. Pilyong umiti sa kanya si Adam. Wala ka pa rin mong tiwala sa driving skills ko, sweetheart. Nag-champion ako sa car racing, kaya nga ako yumaman eh. Pagyayabang nito. Che, kahit maglupasay ka pa, hindi kita papayagang mag-drive ng kotse rito sa Maynila. Walang binatbat niyang skills mo sa mga drivers dito. Mas kamote yung iba kaysa sayo. Bakit? Natatakot ka bang mapahamak ako? Natatakot ako maulila sa ama ang anak ko. Talaga lang ha? Nagawa mo ngang ilayo sa akin si Adele. Ngayon ka pa matatakot? Huwag ako, Ash. Ramdam ko kung gaano ka kasabik sa akin. Hay, umalis na nga kayo riyan at nang makauwi na tayo. Gutom na ako. Anya nang mapikon. Umalis naman sa maliit na kotse ang mag-ama at sumama na sa kanya sa parking lot. Darating na next week ang pinaship kong kotse mo, Ash. Ayos na rin ang papeles nun. Siguro naman papayagan mo na ako mag-drive. Ani Adam nang lulan na sila ng kotse. Nasa backseat ito kasama si Adele. Siya pa rin ang driver. Kahit mag-uwi ka pa ng 100 ng kotse rito, hindi pa rin kita papayagan mag-drive, Adam. Anya. Ano? May-expire ang driving skills ko, Ash. Wala akong pake. Ikaw pa naman kapag nakakahawak ng manibela, akala mo mauubusan ka ng kalsada sa bilis magpatakbo ng sasakyan. Pumalatak na siya. Humagikik pa ang uhudyo. Talagang love mo ko, no? Takot ka palang matsugi ako. Iniwan mo pa ako. Kaysa naman ako ang maunang matsugi dahil sa nerbiyos. Kawawang anak ko kung maiiwan. Baka mag-asawa ko ulit tapos aalipustahin ang anak ko nang ipapalit mo sa akin. Nako, mumultuhin ko talaga kayo. Okay, enough na. Gusto ko lang naman mag-drive, ang dami mo nang sinabi. Ayaw mo pa kasing aminin na concern ka talaga sa akin. Sinipat niya ang asawa buhat sa rearview mirror. Napangiti siya nang mapansing tinitirintas nito ang buhok ni Adele na papikit-pikit na sa antok. Pagdating ng kondo ay nakatulog na si Adele. Halos 2 oras din silang bumiyahe dahil sa traffic. Magluluto na ako ng hapunan natin, sweetheart. Ani Adam matapos maihatid sa kwarto ang bata. Sige, magsa-shower lang ako. Anya, dumiretso na rin siya sa kwarto. Inabot ng 1 oras sa banyo si Ashley dahil naglinis pa siya roon. Paglabas niya ng banyo ay tumutunog ang kanyang cellphone na nakacharge sa mesita. Dinampot niya ito at sinagot ang tawag ng kanyang ina. Hello mom, napatawag kayo. Anya. Anak, uuwi ang daddy mo bukas. Punta kayo rito sa hapon para mag-dinner. Isama mo si Adam ha? Wika ng kanyang ina. Sige po, pero kumusta po si Daddy? Hindi siya sumasagot sa tawag ko. Galit pa kaya siya? Ay malamang, pero hindi ka rin matitiis ng tatay mo. Sabi pa niya, nagdududa siya kay Adam. Baka raw inuuto ka lang niyan para makasama si Adele. Naiintindihan ko po si Daddy.
Hayaan nyo, bukas kakausapin ko siya nang magkaintindihan kami. Siya nga pala, kung may oras ka ngayon, pumunta ka rito sa office ko at kunin mo itong updated title ng lupa at ng hotel mo. Sige po, pupunta ako mamaya. Kakain muna ako. Nang maputol ang tawag ay nagmadali siyang nagbihis. Nagsuot ng pink na dress. Pagkuwan ay nagtungo siya sa kusina. Nakabihis ka ata. May lakad ka ba? Bungad ni Adam habang naghahain ng pagkain sa lamesa. Pupunta ako sa office ni Mommy at may kukunin ako. Babalik din ako kaagad. Kain muna tayo. Pinaghila pa siya nito ng silya. Umupo naman siya. Sakaling magising mamaya si Adele, pakainin mo na lang. Noted. Umupo na rin ito sa kanyang tapat. Pagkatapos kumain ay nagmamadaling umalis si Ashley. Kung kailan sasakay na siya sa kanyang kotse, ay naalala niya ang kanyang cellphone na naiwan. Kaagad siyang bumalik sa condo unit. Ngunit huminto siya sa salas nang marinig si Adam na may kausap sa cellphone. Hindi ko sure kung makakauwi ako sa US next month. I need to fix my problem here first. Anito sa kausap. Lumapit pa siya sa kusina pero nakinig lang. Sa video call ito nakikipag-usap kaya rinig ang kabilang linya. Ano, inamin mo na ba ang totoo kay Ashley? Tanong ng kausap nito. Boses yun ni Justin na pinsan nito. I'm still waiting for the perfect time to tell her the truth. Titiyakin ko muna na wala na talaga ang galit niya sa akin. Paano kung magalit siya dahil nagsinungaling ka at hindi totoong may amnesia? I expected that. No choice. Ito lang ang naisip kong paraan para mapalapit kay Adele. Kasi kung wala akong amnesia, mahihirapan ako makumbinsi si Ashley. Ang galing mo talagang umarte no? Natatawang sabi ni Justin. Tumawa rin si Adam. Confident lang ako kasi alam kong hindi ako matitiis ni Ashley. Sige na, balitaan mo na lang ako kung uuwi ka na ng US. Okay. Ilang sandaling tulala si Ashley habang nagsisink in sa utak niya ang natuklasan. Maya-maya ay uminit na ang bumbunan niya. Nagpanggap lang pala si Adam na may amnesia. Pinagmukha siya nitong tanga. Ano ba talagang pakay mo, Adam? Namumurong tanong niya nang makapasok sa kusina. Gulantang na humarap sa kanyang lalaki. Ashley, bumalik ka ata. Anito. Oo, at dinig ko ang usapan niyo ni Justin. Nilamon na ng galit ang kanyang puso at sinugod ang asawa. Walang hiya ka. Piniglalaroan mo lang ang isip ko at damdamin. Anong motibo mo, ha? Nagsinungaling ka para makalapit sa amin ni Adele. Tapos ano? Nang gagalaiting palatak niya, pinagsusuntok niya sa dibdib ang asawa. Wait, let me explain. Anito, pilit hinuhuli ang mga kamay niya. Nabingin na siya dahil sa sama ng loob. Gusto mo lang palang makasama si Adele. Bakit nagsinungaling ka pa, Adam? Bakit, Ash? Kung wala ba akong amnesia, tatanggapin mo ako? I know you will push me away, kaya naisip ko magsinungaling. But trust me, I didn't do this to fool you. Ito lang ang naisip kong paraan para mas mabilis mo kung hayaang makabawi sa inyo. Nanikip ang dibdib niya at nahila sa braso si Adam. Sa lakas nito ay sumuko siya at pumasok sa kwarto. Mabilis ang isiniksik sa maleta ang iilang damit ni Adam. Lumayas ka dito! Asik niya sabay tulak ng maleta kay Adam. Sandali lang, Ash. Makinig ka muna sa akin, please. Samo nito. Itinulak pa niya ito sa likod hanggang sa makalabas ng pintuan. Pilit nitong tinutulak ang pinto, ngunit naisara pa rin niya. Bigla siyang nanghina at napaluklok sa sahig. Hindi napigil ang paghagulgol. Nakatulog si Ashley sa couch sa salas. Hindi na siya nakapunta sa ina. Nagising lang siya nang marinig ang iyak ni Adele. Anak, bakit? Natatarantang tanong niya, napabalikwas ng upo. Namataan niya ito na nakatayo sa tapat niya katabi si Chloe. Mommy, nawala po si Daddy. I can't see him anywhere. Humihikbing sumbong nito. Nang mahimasmasan ay sakalang niya naalala ang nangyari. Pinalayas nga pala niya si Adam. Nilapitan niya si Adele at niyakap. Sorry anak. Tanging nawika niya at muling nanikip ang kanyang dibdib. I want my daddy back, Mommy. Pilit ni Adele. Pumalahaw na ito ng iyak. Nasipat niya ang oras sa suot niyang relong pambisig. 12:00 na ng madaling araw. Maya-maya ay tumakbo patungong pintuan si Adele. Pilit nitong binubuksan ang pinto. Nilapitan na niya ito. Anak, gabi pa. Wala sa labas ang daddy mo. Anya, lalong lumakas ang iyak ng bata at gustong lumabas. Pinagbigyan niya ito. Binuksan niya ang pinto at sinundan ang batang lumabas. Daddy! Tili ni Adele.
Nagulat siya nang mapansin si Adam na nakahiga sa sahig, sa gilid ng pintuan. Naglatag lang ito ng pinagdugtong na damit na siyang higaan nito. Wari kinukuyumos ang kanyang puso nang makitang yumakap sa ama nito si Adele. "Daddy, wake up!" ani Adele, niyuyugyug sa balikat ang ama. Inatake naman si Ashley ng nerbiyos nang hindi pa rin gumagalaw si Adam. Nilapitan na niya ito at malakas na niyugyug ang katawan. "Adam, gising!" Natatarantang sabi niya. Ayaw na tumigil ng kakaiyak ni Adele, kaya pinulsuhan niya sa leeg ang asawa. Maya-maya ay nagmulat ito ng mga mata at umingos. "Bakit kayo nag-iiyakan ha? Buhay pa ako." Sabi nito, nagawa pang magbiro. Sa inis niya'y nakurot niya sa tagiliran ng asawa. Hahampasin niya sana ito sa dibdib pero niyakap ulit ito ni Adele. "Daddy!" Nasasabik ng sambit ng bata. Umupo na rin si Adam. "Ang iingay niyo. Magigising ang kapitbahay natin." Anito. Tumayo na siya at namaywang. "Bakit kasi dito ka natulog?" Anya. Pinalayas mo ako, di ba?" "Baliw ka eh." Bumungis-ngis pa ang Hudyo. "Huwag ka mag-alala. Sanay naman ako matulog sa labas." "Tumayo ka na nga't pumasok sa bahay." Inayos niya ang damit nitong nasa sahig at ipinasok sa maleta. Nauna na siyang pumasok na bahay at sumunod ang mag-ama. Nanghingi ng pagkain si Adele kaya inasikaso muna niya. Pagkuwan ay binalikan niya sa sala si Adam. Nakaupo na ito sa couch. "Sige, ngayon ka magpaliwanag sa akin kung bakit nagpanggap ka pa na may amnesia." Usig niya sa asawa nang makaupo sa katapat nitong couch. "Sorry, Ash. Ito lang ang naisip kong mabisang paraan para tanggapin mo ko ulit. Ilang beses kong binalak na sundan kayo ni Adele, pero nahirapan ako makabangon sa problema. Wala akong malaking pera noon dahil tinanggal ako ni Daddy sa kumpanya. Yung bahay ko na ibinigay niya lang ang hindi binawi sa akin. Lalo akong na-depress kaya tanging alak ang kinakapitan ko para kahit papaano makalimot ako sa problema kahit saglit. Dahil kung hindi ako lasing, ayaw magpahinga ng utak ko sa kakaisip sa problema. Sumama ako sa kaibigan ko na sumali sa car racing at nanalo nga ako. Mabuti rin na tinulungan ako ni Ate Shakira na makabangon. Nung naayos ko na ang buhay ko, saka ako naisip na ayusin naman ang sa atin. Pero sa mga naranasan mo sa akin noon, alam ko mahihirapan akong lapitan ka. Kaya naisip kong magpanggap. Pero wala akong intensyon na masama." Mahabang paliwanag nito. "Pero ang totoo, bakit gusto mong balikan kita? Dahil lang ba kay Adele?" Usig niya. "It's not just about Adele, Ash. Alam ko, iniisip mo na hindi ko sineryoso ang relasyon natin. Pero mali ka. I have liked you since I met you at the university. Masaya ako nung pumayag ang parents mo na magpakasal tayo. Kaso nga lang ay nasimulan ko na magsinungaling sa kanila para mawala ang doubt nila. I mean, mayaman kayo at nag-iisa kanilang anak. Sinong magulang ang gugustuhin ipakasal sa gaya kong bastardo at walang kayang ipagmalaki ang anak nila? Pinaniwala ko kayo na anak talaga ako ni Daddy sa legal niyang asawa. At wala kaming problema. Inisip ng Daddy mo na isa ako sa tagapagmana ng pamilya ko. Pero ang totoo, tiniis ko ang katotohanang saling pusa lang ako sa pamilya ni Dad. Nasalot ako sa paningin nila. Masyado kitang mahal kaya nagawa kong itago ang totoong buhay na meron ako." "Pero pwede mo namang sabihin sa akin ang totoo eh. Mauunawaan naman kita." "I know, but I'm scared of another rejection, Ash. My family canceled me. At natatakot ako na baka pati ikaw na mahal ko itakwil din ako." "But you're the one who pushed me to leave you behind, Adam." "Yeah, and that's my worst mistake. Nung time kasi na pinanganak mo si Adele, nagsimula ang panggigipit sa akin ng mga kapatid ko. Ayaw nila akong tigilan. Hirap na akong kontrolin ng hinanakit ko pero mas minabuti kong maglasing kaysa makipag-away sa mga kapatid ko. Hanggang sa hindi ko na kinaya ang depresyon. Inaamin ko na sobrang duwag ko noon. Puro lang ako pagtitiis at walang lakas lumaban. Pero nung umalis ka, na-realize ko na maling naglihim ako sa'yo. Natutuwa akong lumaban. Ako na mismo ang lumaya sa pamilya kung sinusuka ako. I promise to fix myself before begging you back into my life, Ash. I hope you will allow me to prove myself to you." Nanaig ang awa at pagmamahal niya sa asawa. Lahat ng sinabi nito ay totoo, at ang amnesia lamang ang hindi. Tumayo siya at lumipat sa tabi ni Adam. Napayakap siya rito at humagulgol sa balikat nito. "Sorry kung nahusgahan kita, Adam. Tinanggap kita ulit kasi alam ko na mabuti ka naman talagang tao."
Nagalit lang ako kasi nagsinungaling ka pa at umaasa ako na wala ka ng sikreto. Your lie insulted my ego, na para bang hindi ako katiwa-tiwalang tao para maglihim ka. Asawa mo ko. Dapat lahat ng problema mo ay sinasabi mo sa akin. Alam mong marupok ako pagdating sa'yo, pero dahil may anak na tayo, siya ang naging priority ko. Humihikbing pahayag niya. Naintindihan ko, Ash. Sorry talaga. Promise, hindi na ako magsisinungaling. Nagawa ko lang naman yun dahil ayokong ma-reject mo. Kotang-kota na ako sa rejection ng sarili kong pamilya. Kaya ayokong pati kayo ng anak ko, isuka din ako. Kaya nga, inayos ko muna ang sarili ko bago kayo balikan. Paano yung medical record mo at divorce? Totoong nadisgrasya ako at nakomatose, pero walang amnesia. Pinagawa ko lang ang detalye ng amnesia sa kaibigan kong doktor. Yun lang ang hindi totoo sa mga sinabi ko. About the divorce, totoo lahat at decline ng application mo kasi nga wala kang pirma at magulo ang reasons. Sinadya kong hindi ipaalam sa'yo dahil that time, nagpasya na akong ayusin ang sarili ko at balang araw ay balikan ka. Baliw ka talaga, Adam. Kinurot niya ito sa tagiliran. Sorry na mahal. Mahal lang talaga kita kaya nagawa ko yun. Parusahan mo ko sakaling magkamali ulit ako. Tinitigan niya ito sa mga mata. Anong parusa ha? Kahit ano. Kung gusto mo, paglakarin mo ko sa kalsada na hubot-hubad. Basta pagkatapos tayo pa rin. Napitik niya ang dibdib nito. Mahina lang naman. Hindi ako siraulo para ibalandra ang hubad na katawan ng asawa ko sa labas. Your body is for my eyes only. Anya. Humagikik pa ito. Kita mo, possessive ka rin pala sa akin eh. So, hindi ka nagalit? Pinapatawad mo na ako? Hindi siya kumibo nang mapansin si Adele na lumabas ng kusina, palapit sa kanila. Sa tingin mo ba hahayaan ko pang malungkot ang anak ko? Alam kong iisipin ng iba na marupok ako at mabilis magpatawad. Pero para saan ba ang parusa at pagtitiis kung nakita ko naman na nagbago ka na talaga? Ikaw na ulit yung Adam na nakilala ko at binahal. Anya pagkuwan. Ikaw, hindi ka ba malulungkot? Usig ni Adam. Muli niya itong tinitigan. Siyempre malulungkot. Sobrang namiss kita, sweetheart. Turan niya. Thank you for the second chance, Ash. I will treasure every moment we spend for each other now. Inunahan niya ito ng halik sa mga labi, pero bigong tumugon si Adam dahil lumapit na si Adele. Daddy, Mommy's big girl na. Why are you carrying her? Nakatikwas ang isang kilay na tanong ni Adele. Sakalang napansin ni Ashley na komandong na pala siya kay Adam. Napatayo siya bigla. Kasi love ko rin ang mami mo, anak. Love ko kayong dalawa kaya kakargahin ko kayo pareho. Ani Adam. Wow, I like that, Daddy. Carry me too po. Napatili si Ashley nang buhatin siya muli ni Adam. Kumapit naman siya sa batok nito dahil kinarga rin nito sa isang kamay si Adele. Kinabukasan ng gabi ay umuwi sa family house nila si Ashley kasama ang kanyang mag-ama. Naroon na ang daddy niya. Mabuti, naayos mo na ang buhay mo, Adam. Kung noon mo pa sana inamin sa amin na totoo tungkol sa pamilya mo, di sana mas naintindihan ka namin. Hindi naman kami judgmental na tao. Uunawain ka namin at baka mas nasuportahan pa sa dinadala mong problema. Ani Robert, ang ama ni Ashley. Naghahapunan na sila. Naikwento na niya sa mga magulang ang rason at buhay ni Adam kaya hindi nagalit ang kanyang ama. Sorry, Dad. Naunahan na kasi ako ng takot noon. Ayokong madismaya kayo at ayoko rin maging burden sa kahit na sino noon. Sabi naman ni Adam. You're just a victim of your parents' mistake, Adam. Deserve mo naman maranasan ng masayang pamilya. Pasensya na rin kung masyado akong perfectionist. Itinuring kong prinsesa si Ashley, kaya todo ingat ako sa kanya. Gusto ko lang matiyak na safe siya sa pamilya na mapapangasawa niya. Naintindihan ko po, Daddy. Huwag po kayong mag-alala. Regular na pong consultation ko sa psychiatrist. Nalalabanan ko na rin po ang depression. Maayos na rin po ang lahat. Kahit ang future ng mag-ina ko ay magiging maayos na sa piling ko. I promise na hindi ko na po kayo lahat bibiguin sa ikalawang pagkakataon. Nagbago ka na nga. Kaso kumulit ka naman, sweetheart. Natawa si Adam. Ayaw mo nun? May kasama kang payaso? Anito. Natawa rin siya kasunod ng kanyang mga magulang. Kung okay na ang lahat, aba, sundan niyo lang apo ko. Para naman hindi lang asong kalaro niyan. Sabi naman ni Hilda. Oo nga naman, bigyan niyo rin ako ng apong lalaki.
Gatong ni Robert. Nagkatitigan silang mag-asawa at parehong umiti. On the way na po ang second grandchild niyo, Mom, Dad. Ani Adam. Nakurot ni Ashley sa hita ang asawa. Huwag kayong atat, hindi madali magbuntis, no? Angal niya. Aalagaan naman kita, sweetheart. Dapat lang. Nasaan ang kotse ko? Parating na. Humirit din ng kotse ang parents niya. Ako po, gusto ko po little sister and little brother, mommy, daddy. Play at take care ko po sila. Singit naman ni Adele na ikinatawa nilang lahat. Ilang buwan matapos maayos ang problema ng mag-asawa ay nabuntis din si Ashley. Pabalik-balik sa US si Adam dahil inaasikaso ang negosyo nito, pero mas madalas nila itong kasama. Sa ikalawang pagkakataon nilang pagsasama bilang mag-asawa ay lalong sumaya at tumibay ang kanilang pagmamahalan, lalo nang madagdagan ang kanilang anak, lalaki naman. Minsan, love isn't always loud. Sometimes, it walks away. To breathe, to heal, to think. Pero kung totoo, it always finds its way back. Minsan napapagod lang ang puso, pero hindi nawawala ang pagmamahal. Kahit nasaktan, natutong umunawa. Kahit nasugatan, pinipiling magpatawad. Ashley didn't walk away because she stopped loving him. She walked away because she was tired of holding on alone. And when the truth came out, she realized he never stopped loving her either. He just didn't know how to ask for help. Adam chose to rise instead of drowning in guilt. He faced his demons, picked up his broken pieces, and rebuilt himself, so that when the time was right, he'd be the man worthy of the woman he once failed. Love isn't just staying when it's easy. It's choosing to understand even when it hurts. It's forgiving, not because they deserve it, but because your heart still believes in what you had. And when two hearts choose each other again, after everything, that's not weakness. That's the strongest kind of love. The end. If you enjoyed this story, please don't forget to like, subscribe, comment, and share. Your support helps us reach more people and spread the love. Thank you for tuning in, and we're looking forward to seeing you again soon. In the meantime, please take care and may God bless you always.